Ang pagbabago ay nangangailangan ng pagpapasya. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Hindi sapat na gusto mong magbago. Hindi sapat na may desire ka na magbago. Hindi rin sapat na sabihin mong pangarap kong magbago. Walang halaga ang pangarap kung hindi ka kikilos. Hindi magbabago ang kahinaan mo sa buhay hanggat hindi mo pinipiling magbago. Paano ka kaya magiging iba after 6 months? Mas magiging emotionally strong ka ba? Mas magiging sharp ka ba mentally? Mas magiging healthy ka ba physically? Mas lalalim ba ang spiritual life mo? Hindi yan mangyayari ng kusa. Hindi ka basta gagaling o lalago by accident sa kahit anong areas ng buhay mo. Minsan iniisip natin na hinihintay natin ng Diyos na baguhin tayo. Pero ang totoo, hindi ikaw ang naghihintay sa Diyos. Ang Diyos ang naghihintay sa iyo. Walang growth kung walang change o pagbabago. At walang change kung walang loss o kawalan. Kailangan mong bitawan ang ilang lumang ugali at walang loss na walang kasamang sakit o pain. Yung iba sa atin naka-stuck pa rin hanggang ngayon kasi hindi pa kayo marunong mag-let go at yan ay pagpipili. Choice nyo yan. Sabi sa Ephesians 4 verse 22, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Ephesians 4:22 ng New Living Translation. Maaring sabihin mo na ang mga kahinaan mo ay dahil sa DNA mo o sa environment mo. Yung iba galing sa circumstances mo o minana mo sa iyong mga ninuno. Pero kahit saan pa yan nanggaling, kailangan mo pa ring harapin. Minana mo man ang mga tendencies mo, hindi nito ine-excuse ang mga kasalanan mo. Pero ito ang magandang balita. Nung naging mananampalataya ka, may bagong kapangyarihan ng nasa loob mo. Mas malakas kaysa sa dati mong tendencies. At ang kapangyarihan yan ay ang banal na espiritu. Sabi po ni Apostol Pablo, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Philippians 2 verses 12 and 13 ng New International Version. Nabanggit po doon, fear and trembling. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin ba nito, dapat akong matakot sa Diyos? Siyempre hindi. Ang dapat mong katakutan ay baka ma-miss mo ang best ng Diyos para sa iyo. Na baka matapos ang buhay mo na hindi mo man lang nalaman ang purpose niya sa iyo. Ang sikreto ng pagbabago ng buhay mo ay hindi willpower. Ang sekreto ay ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng will at ng power sa pamamagitan ng Holy Spirit para gawin ang dapat mong gawin.
Think about this, my friend. What do you think it means to work out your salvation? Ano ba ang ibig sabihin? Sa tingin mo, anong ibig sabihin ng work out ang iyong kaligtasan? Pangalawa, think about this. How have you experienced the Holy Spirit's power in your life? Paano mo naranasan ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay mo? At pangatlo, think about this. What is one specific areas in your life that God is asking you to let go of so you can truly change? Ano ang isang specific na area sa buhay mo na hinihingi ng Diyos na bitawan mo na para tunay kang magbago? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin nating magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.